Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 211 Pag-inom ng Jujube Pills, unang update. Naunang lumapit si Wang Yingqiu at tinulak si Jing Zi para maupo sa upuan sa tabi ng coffee table. Pagkatapos ay ngumiti siya at lumapit para buksan ang pinto, huwag kang gagalaw dito. Maghuhugas muna ako ng mga date ko at babalik ako mamaya. Ibinaba ni Jing Zi si Wang Yingqiu na may nalilitong tingin sa kanyang mukha, at nakita niyang binuksan niya ang pinto at lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan niya si Wang Yingqiu sa kanyang mga bisig. Bumalik ang isang plato ng prutas na may kasamang makatas na sariwang petsa. Ito ang jujube. Hoy, tama. Tumawa si Jing Zi, na iniisip na gagawa siya ng isang eksperimento, at pagkatapos ay sinabi, teka lang, kakain muna ako ng date. Pagkatapos ay lihim niyang inilabas ang bote ng gamot mula sa kanyang damit, at pagkatapos ay nagswak sa harap sa bulwagan, nagkunwari akong kumain ng ilang petsa, at sa pamamagitan ng paraan kumain ako ng isa, maaga o huli ay matatapos ito. Ang kakaibang pakiramdam niya ay pagkainom niya ng tableta ay parang may apoy na lalabas sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Nanghuhula pa siya, ito ba ang Dantian fever na nakita niya sa martial arts novels? Kaya, muli siyang pumasok sa loob ng silid. Ito. Halos kalahating oras na ang nakalipas mula noong pumasok si Jing Zi sa silid, at lumabas si Wang Yingqiu upang maghugas ng mga petsa noong una, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumabas muli. Naisip ng babaeng alagad na nagdala sa kanila ng pagkain kahapon, dapat ba siyang magdala ng tsaa? Hindi ka na mauuhaw sa mahabang usapan. Kaya, umakyat ako sa itaas na may dalang tsaa. Pagdating niya sa pinto, nakikinig sa pamilyar na boses ng babae sa loob, umiling ang babaeng disipulo na may masalimuot na mga mata. Lihim silang nag-isip tungkol sa relasyon ni na Jing Zi at Wang Yingqiu, at naramdaman nilang lahat na may hindi maipaliwanag na malapit na relasyon sa pagitan nila. Parang iyon ang nangyari. Ang babaeng disipulo ay kumapit sa rehas at maingat na bumaba, na natutunan ng aral mula sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nang ahas na sabihin sa pangalawang tao. Ngunit pagkababa niya, muli siyang nakaramdam ng pangangati at palaging nag-aalala tungkol sa digmaan sa itaas. Pagkatapos ng ilang ideolohikal na pakikibaka, nagpasya siyang umakyat at magdadala ako ng tsaa. Hindi ba ito isang malaking problema? Pagdating niya sa itaas, siya ay natigilan, dahil kalahating oras na ang nakalipas mula noong huling paghahatid ng tsaa. Tila kailangan niyang maghintay ng kaunti pa. Makalipas ang isang oras. Natakot din si Jing Zi, sa pag-aakalang ang daos na pari na si Zhou Jiwei ay hindi talaga isang charlatan, ngunit isang tunay na master. Pagkatapos uminom ng tableta ng, maaga o huli, matatapos din ito, higit na alam niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Tila na puno ito ng tuloy-tuloy na agos ng lakas, hindi talaga tulad ng estadong dapat ay kinalalagyan niya pagkatapos ng mahigit isang oras na abala. Bukod dito, malabo niyang naramdaman na tila nabuksan ang ilang landas sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano mag-practice ng martial arts, kaya hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kaya, ikinwento niya ang buong kwento kung paano niya nakilala si Zhou Jiwei at kung paano, matatapos din ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig niyang sinabi ni Jing Zi na nag-aalala siya na hindi niya ito magagawa, inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya, puno ng pagmamahal at awa ang kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos niyang marinig na nagsasalita siya tungkol sa mga pagbabago sa kanyang katawan, naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Yingqiu, pagkatapos marinig ang sinabi mo, naramdaman ko ito. Mukhang bumuti na rin ang aking panloob na lakas, ngunit hindi ganoon kalaki, kaya hindi halata. Tapos, tinitingnang mabuti si Jing Zi, biglang bamuka ang kanyang bibig at natigilan siya. Ikaw, mayroon ka talagang panloob na lakas. Para sa mga taong tulad ni Wang Yingqiu na nag-practice ng martial arts sa murang edad, ang pag-alam na ang katawan ni Jing Zi na walang pundasyon ay isang pangarap ng tanga kung gusto niyang magsanay ng martial arts ngayon, pati na ang panloob na lakas. Ngunit ngayon, mayroon na siyang lakas sa loob. Dapat kong sabihin, ito ay kamanghamanghang. Nagulat din si Jing Zi, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Posible bang maging sibil at militar ako sa hinaharap? Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga salita na hindi sinabi ni Zhou Ji at pinag-isipan ito. Ang, maaga o huli ay matatapos din ito, ay dapat na, uminom ng jujube pills, ang gamot ay kinuha mula sa jujube, at ang pag-ikot ng yin at yang ay malamang na tumutukoy sa dalawahang paglilinang ng yin at yang, at sa wakas maaari kang magsanay ng bacon guyuan, kapwa lalaki at babae. Kapaki-pakinabang. At sa pamamagitan ng ilang kakaibang kombinasyon ng mga pangyayari, nagawa niyang i-activate ang medicinal effect pagkatapos kumain ng jujube. Napakagandang himalang gamot ang ibinigay sa kanya ni Zhou Jiwei. Mukhang kailangan niya talagang turuan siya ng calligraphy in the future. Naisip ni Jing Zi. Kabanata 212 talagang sa susunod, pangalawang update. Ang pagkain ng jujube pills ay isang hindi inaasahang sorpresa. Kung tungkol sa kung anong mga artikulo ang dapat gawin kasama nito, kakailanganin ni Jing Zi at Wang Yingqiu na magsagawa ng ilang mas malalim na pag-aaral.
Natatakot ako na hindi ko magawa ngayon, kailangan ko na lang maghintay ng panibagong araw. Nanatili silang dalawa sa kama ng ilang sandali, at pagkatapos ay tinulungan ni Wang Yingqiu si Jingzi na bumangon, maglaba at magpalit ng damit, tulad ng isang maliit na ginang. Pagkatapos ding magsuot ng damit ni Wang Yingqiu, nagtanong si Jingzi, lihim mo akong pinuprotektahan kagabi, tama ba? Ngumiti si Wang Yingqiu, wala akong ginawang aksyon, kaya paano ko ito matatawag na proteksyon? Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, ngunit paano mo nalaman? Sinabi ba sa iyo ng iyong ikalimang kapatid na babae? Agad namang nakahinga si Wang Yingqiu nang tumango si Jingzi. Nangunguna si General Jinghong sa militar at personal na martial arts. Natatakot ako na mula sa pagpasok niya sa eskinita, nagkaroon siya ng mas malapitan ang paligid. Paano ako makakatakas sa mga mata niya? Nakahinga ng maluwag si Wang Yingqiu na maaaring lumitaw si Liu Jinghong sa oras na iyon. Kung mag-isa siyang umakyat, walang kasiguraduhan na siya ang magiging kalaban ng mga mamamatay tao na iyon. Ngunit kapag ang aking lalaki ay nasa panganib, ang panunood sa kanya na iniligtas ng ibang mga babae ay hindi ako komportable. Na-curious din si Jingzi, paano mo nalaman na siya ang ikalimang kapatid ko? Nalaman ko lang pagkatapos kong marinig ang usapan niyo. Bahagyang natakot si Wang Yingqiu nang muntik na niyang mawala ito at sabihin kay Qingqiu. Iniisip, ngunit ilang kapatid na babae mayroon ka? Alam na alam talaga ni Wang Yingqiu kung ilang kapatid na babae si Jingzi. Sinadya niya itong tinanong para makita kung gaano niya kakilala ang ibang tao. Hindi na masyadong nag-isip si Jingzi at diretsyong sumagot, 7 adopted daughter ang mga magulang ko, kaya may 7 akong kapatid na babae sa kabuuan. Kilala ninyong lahat ang pangalawang kapatid ko at ikalimang kapatid na babae. Nasa yung Joe ang panganay kong kapatid. Tungkol naman sa 4 na kapatid na babae, natatakot ako na hindi ko makilala ang isa't isa kahit na nakilala ko ang isa't isa, at nagkataon na nagkita ang panganay na kapatid na babae at ang ikalimang kapatid, kung hindi nila malalaman. Pagkatapos, nang marinig ang kanyang sinabi, sa wakas ay nalaman ni Wang Yingqiu kung bakit hindi niya kilala si Qingqiu, at isa lang ang naroon. Pamilyar sa kanya si Zhou Xining, at wala man lang binanggit sa kanya si Jing Wenmao. Pagkatapos ay nagpanggap siyang naiinis at nagpout, kaya ang dami mong mabubuting kapatid na babae. Hindi mo naman ako ibubuli sa kanila sa hinaharap, di ba? Paano ito nangyari? Binuhat ni Jingzi si Wang Yingqiu, dahil sa iyo, kapatid ko rin sila, mabubuting kapatid ko sila, at mapagmahal kong kapatid ka. Matamis na ngumiti si Wang Yingqiu sa mga bisig ni Jingzi, ngunit may iniisip siyang tanong sa kanyang puso. Magiging love sister ba ang mabubuting kapatid na ito sa hinaharap? Nag-uusap ang dalawa, at may kumatok sa pinto. Anong mali? Master Yuan, may isang young master na nagngangalang Joe sa labas na gustong makita si Mr. Jing. Nagkatinginan ang dalawang tao sa kwarto at alam kung sino yun. Tumayo si Jingzi at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na si kapatid na Joe ay masyadong matyaga, ngunit binigyan niya kami ng napakalaking regalo, kaya hindi ako masyadong lumayo. Tumango si Wang Yingqiu, tumayo, tinulungan siyang ayusin ang kanyang mga damit, at mahinang bamulong sabi, pumunta ka. Sa oras na ito, ang mukha ni Wang Yingqiu ay malinaw na kristal, ang kanyang balat ay mas maputi kaysa sa nyebe, ang kanyang mga pisngi ay namumula, at ang kanyang mabituing mga mata ay parang mga alon. Ang kanyang kutis ay medyo mas maganda kaysa dati, at si Jingzi ay kailangang bumantong hininga. Tila na moisturize siya ng isang lalaki. Nakakadagdag talaga ng alindog ang mga babae. Bahagya siyang siniil ng halik sa noo at saka lumabas. Bumaba mula sa ikalawang palapag, isang babaeng disipulong may dalang tsaa ang nagkataong naglalakad patungo sa kanya. Matapos siyang makita, tinawag niya itong, Mr. Jing, ng matamis, at ang kanyang mga mata ay napakaakit kaya nag-alinlangan pa si Jingzi, maaari ba itong, uminom ng jujube pills, bukod sa pagpapalakas ng iyong mga ugat, maaari mo ring dagdagan ang iyong personal na kagandahan. Kuya Joe, di ba sabi mo next time mo gagawin? Bakit dito mo pa ako hinahabol? Tumingin si Jingzi kay Zhou Jiwei at nagkunwaring galit. Kuya Jing, hindi mo ako sinisisi dito. Itinuro ni Zhou Jiwei si Han sa tabi niya at mabilis na dumistansya sa relasyon, siya ang nakakita sa akin ngayon lang, sinasabing hinahanap ka ni Zhou Shiren, at nahihiya siyang pumasok sa waksiyan ng mag-isa. Yuan, ako lang ang matatanong mo. Pagkasabi nito, naiinggit si Zhou Jiwei kay Jingzi. Kuya Jing, mukhang nagkamali ako sa iyo. Hindi ka incompetent, napakagaling mo. Kinuha ito. Mahabang panahon pagkatapos pumasok sa Wakshan Yuan, kasama ang hindi maliwanag na pagganap ni Jingzi at Wang Yingqiu sa Mid-Autumn Poetry Festival, at ito ay tungkol sa pag-aaral ng tinta at pag-awit ng mga liriko. Kung sasabihing walang affair silang dalawa, hindi maniniwala si Zhou Jiwei. Ngayong natagpuan na muli ni Zhou Xining ang kanyang pamilya, tiyak na hindi mababaw ang relasyon nito sa kanya. Kung makukuha niya ang isa sa mga babaeng ito, ang mga ordinaryong lalaki ay labis na magiging masaya, ngunit lahat sila ay kinukuha ni Jingzi. Kung walang malakas na bato, paano niya ito matitiis? Halika na. Ngayon lang niya tinanong si Han ng pabulong, at nalaman niyang kasing tanga siya ni Hina. Hindi naman siya masama. Ang tanging bumili ng aphrodisiac ay si Jingzi.
Kung susuriing komprehensibo, baka hindi naman niya ito kaya, nag-i-advance lang siya ng supplements para mapaghandaan ang tagulan. Napasulyap si Jingzi sa kanya at nakaramdam ng kakaibang makita ang maalay niyang mga mata, kaya ayaw na niyang makipag-usap sa kanya. Hinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Brother Joe, may gagawin ako sa bahay, kaya pahinga muna ako. Okay. Nang makitang lumingon si Jingzi, nagmamadaling nagtanong si Zhou Jiwei, ano ang sinabi ni Brother Jing tungkol sa susunod na pagkakataon? Kailan? Maaari mo ba akong bigyan ng eksaktong oras para maghanda? Sa susunod, siguradong sa susunod. Dahil tapos na ang Mid-Autumn Poetry Festival, ang pasanin sa mga balikat ni Zhou Xining ay agad nag-on, kaya nagulat siya ng sakit ngayon at hindi na dumalo sa court sa umaga. Sa halip, pumunta siya sa bahay ni Zhang ng madaling araw kasama ang kanyang katulong na si Xiang Ji. Nakita ng pamilyang tatlo ni Zhang Zuoxian ang sikat na Zhou Shiren na papunta sa kanilang tahanan. Nambola sila at the same time hindi nila alam kung bakit siya dumating. Bagamat alam nila na si Haring Jin ay may ilang problema sa pamilya Jing, hindi alam ng mga tagalabas ang huling kinaroroonan ng mga ampon na anak na babae. Nang marinig nila na si Zhou Xining ay pumunta kay Jingzi, si Zhang Zuoxian at ang kanyang asawa ay nagulat, habang si Zhang Xiaoyo ay mukhang gamaan. Noong nasa Waxian Garden sila kahapon, tumingin si Zhou Xining kay Jingzi sa hindi pangkaraniwang paraan. Dapat mayroong ilang relasyon sa pagitan ng dalawang tao, at ang kasalukuyang eksena ay nakumpirma ang kanyang hinala. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking agwat ng pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang partido, at hindi nagsalita si Zhou Xining, kaya ang kapaligiran sa pamilya Zhang ay napaka-awkward sa ilang sandali. Ikalawang kapatid na babae. Dahil sa hitsura ni Jingzi, napabuntong hininga ang lahat. Balita ko hindi ka umuwi kagabi. Sumimangot si Zhou Xining at kinurot ang kanyang baywang, tulad ng babaeng nagturo ng leksyon sa kanyang asawa. Sunod-sunod na lumabas ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Saglit na natigilan si Jingzi, pagkatapos ay lumakad at inakbayan ang mga balikat ni Zhou Xining. Tila siya ay mapanloko o nakangiti, at bamulong sa tainga ni Zhou Xining, pangalawa kapatid, saan ako natulog kagabi? Sigurado ka ba? Hindi mo mahuhulaan. Ano? Ang mas nakakagulat ay hindi nagpakita ng anumang pagkasuklam o pagtanggi si Zhou Xining nang humakbang si Jingzi, yamakap sa kanyang mga balikat, samandal sa kanyang ulo, o kumapit sa kanyang mga tainga. Napatingin ang lahat sa eksenang ito nang nakabuka ang bibig. Bibig, hindi kumalma ang aking kalooban sa mahabang panahon. Ito ba ay ang maalamat na si Zhou Shiren na malayo at hindi kinaugalian? Chapter 213 Call Me Kuya. Ikatlong update. Si Xiang Zi lang sa tabi ni Zhou Xining ang hindi nagulat dito, at tiningnan din niya ng mabuti si Jingzi. Napakagwapo ng kapatid ng dalaga. Bukod dito, naroon din si Xiang Zi sa Mid-Autumn Poetry Festival noong nakaraang gabi, ngunit umalis lamang siya nang makasakay na ang lahat, kaya nagkaroon din siya ng mas intuitive at komprehensibong pag-unawa sa talento ni Jingzi sa patula. Nang makita ang matalik at magkatugmang hitsura ng dalawang tao, bigla siyang nagkaroon ng ideya, buti sana kung hindi siya kapatid ng dalaga. Ang taong makakapantay sa binibini ay maaaring ganito lang, di ba? Nag-isip sandali si Zhou Xining at nagningning ang kanyang mga mata. Nakauwi ka na ba? Tumango si Jingzi. Nakilala mo na ba si Uma? Oo. Ikaw, nandito si Fifth Sister, tama ba? Wala talagang sense of accomplishment sa pakikipag-usap sa ganitong matalinong babae. Walang magawang ngumiti si Jingzi at tumango. Tumango. Nang makita siya ni Zhou Xining na tumatango, biglang lumabo ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang kanyang iniisip. Nang makita ang nalilitong mga mukha ng pamilya Zhang, nakangiting ipinakilala ni Jingzi, Tito, Tia, ito ang pangalawang kapatid kong si Zhou Xining. Pangalawang kapatid na babae. Nang marinig ang titulong ito, si Zhang at ang kanyang asawa ay nabigla sa una, at pagkatapos ay gamaan ang loob. Tila mas natural ang paliwanag na ito. Ikalawang kapatid na babae, ito ang may-ari at ang kanyang asawa ng Zhangja Liquor House. Salamat sa kanilang pag-overnight at pag-aalaga sa akin pagkarating sa Jingzhou. Bahagyang yumuko si Zhou Xining pagkatapos marinig ito, maraming salamat, Tindero Zhang at Mrs. Zhang, sa iyong kabaitan sa aking seer sa panahong ito. Ingatan mo ako. Kung mahihirapan ka sa hinaharap, maaaring pumunta ang tindera na si Zhang sa mansyon ng punong ministro upang hanapin ako. Ang pangakong ito ay mas malakas kaysa sa pag-alam sa prefect o isang bagay na katulad nito. Tuwang-tuwa si Zhang Zuoxian at mabilis na sinabi, si Zhou Shiren ay nagsabi ng isang seryosong bagay. Sa katunayan, Master Jing. Halika dito at tulungan pa kami, paano mo masasabi ang tungkol sa pag-aalaga sa kanya? Tumango si Zhou Xining at sinabing, pumunta ako ngayon para ibalik siya sa akin. Kanina ko pa siya iniistorbo. Ikalawang kapatid, saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ni Jingzi. Pumunta ka sa kasalukuyang tahanan ng kapatid ko. Ang mansyon ng punong ministro. Sa totoo lang, hindi kasing comfortable ang pamumuhay dito. Bagamat hindi pa siya nakapunta roon, nang makita ang nahihiyang hitsura ni Zhou Xining kahapon, naisip niya na ang buhay nito sa Prime Minister's Mansion ay hindi masyadong kaaya-aya. Ngunit dahil binanggit niya ito sa publiko, hinding-hindi tatanggi si Jingzi na sampelan siya sa mukha, kaya kailangan muna niyang pumayag.
Walang gaanong bagahe si Jingzi, kaya inimpake niya ito saglit. Magpaalam sa pamilya Zhang, at pagkatapos ay sumakay sa karwahe ng pamilya Zhu. Nang makitang binubuksan ni Jingzi ang bintana ng kotse at nakatingin sa labas na may nostalgic na mukha, sinabi ni Zhu Xining, "Ano, hindi mo kayang umalis?" "Okay lang, dito lang ako sa Jingzhou nakatira, kaya medyo nag-aatubili akong umalis." "Nag-aatubili ka bang iwan ang pamilyang ito, o sino man?" Nakaramdam ng gulat si Zhu Xining nang maisip niya ang magiliw at nag-aatubili na tingin ni Zhang Xiaoyu kay Jingzi ngayon. Ibinaba ni Jingzi ang kurtina ng kotse at nakangiting tumingin sa kanya, bakit, nagseselos ang pangalawang kapatid na babae. Namula si Zhu Xining at pinandilatan siya, "Kapatid mo ako, bakit ako nagseselos?" Ngumiti si Jingzi, ngumiti siya at muling inakbayan ang balikat niya. Si ate ang madaling magselos. Mabagal ang takbo ng karwahe sa Central Street. Sa kalagitnaan, huminto si Jingzi. "Anong problema, Zir? Bumaba ako at bibili ng mga regalo." "Hindi, Zir." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jingzi at tumakbo pa rin pababa, may dalang ilang magagandang nakabalot na mga kahon ng regalo pagkaraan ng ilang sandali. Sumakay sa kotse. Si Zhu Xining ay pinapagalitan pa rin, "Zir, sinabi ko sa iyo na huwag gumastos ng pera nang walang pinipili." Ngumiti si Jingzi, "Kung sarili ko, hindi mahalaga, pero hindi ko hahayaang murahin ng iba ang kapatid ko." Walang sinabi si Zhu Xining, kinagat ang kanyang labi at bahagyang ibinaling ang kanyang ulo. Malinaw na nakita ni Xiang Ji ang pagkislap ng liwanag sa mukha ng kanyang binibini at pagkatapos ay nawala. Maya-maya, huminto ang karwahe. Bumaba si Jingzi sa kotse at tumingin, "Nakita ko ang isang malaking bahay na nakaupo sa harap niya. Bukas ang pinto ng bahay, at may tatlong malalaking gininto ang karakter na nakasulat sa gintong plaka sa pintuan. Mansyon ng punong ministro." "Bumalik na si Miss," sabi nung guard sa labas ng pinto. Bahagyang tumanggaw si Zhu Xining, pagkatapos ay pinapasok si Jingzi. Ang patio ay napapalibutan ng mga kulay rosas na pader at napapalibutan ng mga berdeng willow. May tatlong gatehouse na may mga nakasabit na bulaklak sa courtyard at hand-operated verandas sa lahat ng panig. Ang patio ay konektado sa pamamagitan ng corridors at interspersed sa mga bundok at mga bato. Ito ay medyo hindi gaanong pino kumpara sa East Palace na binisita namin kahapon, ngunit hindi nawawala ang kagandahan nito. Nakatatandang kapatid na babae. Biglang sumugod ang isang matabang lalaki na 5 o 6 na taong gulang mula sa likod ng bato at nasagasaan. Hinawakan ni Zhu Xining ang kanyang ulo, at pagkatapos ay ipinakilala si Jingzi na may ngiti, "Ito si Tang Wen, tinatawag mo akong kapatid." Noon lang nalaman ni Jingzi na ang lalaking ito ay dapat ang nag-iisang anak na lalaki ng punong ministro na si Zhu Tong, at nakinig si Zhu Tangwen nang ang aking kapatid na babae ay nakikipag-usap sa magandang lalaki sa aking tapat, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis ang biglang lumitaw sa aking maliit na puso. Humigpit ang kamay na nakahawak sa kanyang hita at tinitigan niya si Jingzi na may pag-aalalang ekspresyon. Lalong hindi nasisiyahan si Jingzi at sinabing may masamang ngiti, "Tawagin mo akong kapatid." Kinagat ni Zhu Tangwen ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. "Kung hindi ka sumigaw, maniwala ka man o hindi, aagawin ko ang kapatid mo." Bagamat hindi matanda si Zhu Tangwen, dahil ipinanganak siya sa pamilya ng punong ministro, mas marami siyang alam kaysa sa ibang mga bata. Ang binata na pumupunta sa kanyang bahay, bawat isa sa kanila ay may masamang hangarin sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ang mga taong iyon ay duwag kaysa sa mga daga at hindi kailanman ang ahas na magsalita pa, at ang kanyang kapatid na babae ay hindi rin maganda ang tingin sa kanila, kaya hindi siya nag-alala. Ngunit iba ang masamang tao sa kabaligtaran. Hindi lang siya gwapo, nagpapakita rin siya sa harap ng kanyang ate. Ang pinakamahalagang bagay ay, sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, hindi niya ito naaayawan. Dahil dito, naramdaman ni Zhu Tangwen ang hindi pa nagagawang presyon. Ngumisi siya at halos maiyak. Pinandilatan ni Zhu Xining si Jingzi at galit na sinabi, "Ilang taon ka na, paano ka pa makakakilos na parang bata?" Halos mapaiyak siya. "Huwag kang umiyak." Muli siyang pinagalitan ni Jingzi, "Kung maglakas loob kang umiyak, gawin mo na. Alisin mo ang kapatid mo." Naglakad siya pasulong at niyakap ang mga balikat ni Zhu Xining. Agad na napapikit ang bibig ni Zhu Tangwen, malungkot ang kanyang mga mata. "Tawagin mo akong kuya." "Kuya." Masayang hinawakan ni Jingzi ang kanyang ulo, at pagkatapos ay tumingin kay Zhu Xining ng may pagmamalaki, "Tingnan mo, ang edukasyon ay kailangang magsimula sa murang edad." Tumingin si Zhu Xining sa malaking lalaking ito. Ang mga sulok ng bibig ng dalawang nakababatang kapatid ay lumingon sa isang masayang arko. Sa pamumuno ni Zhu Xining, naglakad-lakad siya sa harap ng bakuran. Nagkataon na nakita ni Jingzi ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na may medyo masamang mukha na naglalakad patungo sa harapang bulwagan kasama ang isang lalaking pamilyar sa kanya, nakikipag-usap at tumatawa. Mabilis na lumakad si Zhu Xining at sumigaw, "Nay, ibinalik ko si Zir." Itinagilad ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang ulo at sumulyap dito, pagkatapos ay malamig na ngumuso, hindi siya pinansin, at tumalikod para umalis. Makalipas ang 2 hakbang ay tila may naisip na naman siya at tumalikod. "Tangwen, halika nga dito."
Di ba sabi ko sa'yo? Huwag kang makisama sa mga makulimlim na tao, wala kang kwenta. Kung gusto mong maglaro, makipaglaro ka sa pinsan mo. Sumulyap si Zhu Tangwen kay Zhou Xining na may pag-aatubili, lumakad ako nang nakayuko ang ulo ko. Chapter 214 na Bullying My Sister, No. Ika-4 na update. Dinala ng nasa katanghali ang gulang na babae si Zhu Tangwen sa front hall, at ang lalaking nasa tabi niya ay si Chen Jianan, na pamilyar kay Jingzi. Kung ito ay isang laro, kung gayon ang passive skill ni Chen Jianan ay dapat na, masasample ka sa mukha kapag nakilala mo si Jingzi, at hindi siya makakaiwas, at walang pagkakataong mawala ito. Nang marinig na hindi pinansin si Jingzi, tiningnan niya si Jingzi nang may pagmamalaki, at pagkatapos ay naglakad papunta sa front hall na may pagmamayabang, na parang nakalimutan niya kung paano siya sinampal sa mukha. Medyo malungkot si Zhou Xining. Ilang beses na siyang nakatagpo ng ganitong eksena kaya nasanay na siya kaya nakalimutan na niya kung gaano ito kalungkot. Ngunit ngayon siya ay ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, kinagat ang kanyang mga labi, at bahagyang itinaas ang kanyang ulo upang pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tumayo siya saglit, naghihintay na maging matatag ang kanyang mood, pagkatapos ay naglakad pabalik at ngumiti kay Jingzi, Zir, Tera. Pumasok din tayo. Sa totoo lang, palaging ganito ang ugali niya. Kahit anong sabihin niya mamaya, huwag kang mag-alala. Jingzi. Pero hindi siya umalis. Sa halip, hinawakan siya nito at tinitigan sa mga mata. Hindi nakayanan ni Zhou Xining ang nag-aalab niyang titig, nakayuko ang kanyang ulo, kumikislap ang kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ikalawang kapatid na babae, nagdusa ka. Ang salitang, magdusa, ay ganap na nakabasag sa bantay ni Zhou Xining, at ang mga luha ay hindi na napigilan sa pag-agos. Ngunit nanatili siyang matatag at hindi sumisigaw, na lalong nagpadama ng awa sa kanya. Sa totoo lang, nakasanayan na ng pangalawang kapatid na babae. Maganda man ang pakikitungo niya sa akin o hindi, nandito lang ako palagi sa bahay, at hindi niya ako makikialam. Kung hindi pa dumating si Zir, kahit may sinabi siya tungkol sa akin, hindi ko ito seseryosohin. O manatili na lang sa sarili mong bakuran, wala sa paningin at wala sa isip. Mahinang sabi ni Zhou Xining. Ang munting kasambahay sa tabi niya, si Xiang Ji, ay parehong nagalit. Madam, masyado ka nang lumayo. Karaniwang inisyon lang niya ang dalaga at hindi siya tinitingnan. Araw-araw din niyang iniisip na pakasalan ang dalaga, pumayag man siya o hindi. Ngayon ay sadyang kinuha niya si Chen Jianan sa kanyang bahay. Hindi ba't dahil lang sa gusto niyang pakasalan siya? Gusto mo bang pakasalan siya ng dalaga? Sinadya niyang ipahiya ang binibini sa harap ni Mr. Jing ngayon. Sobra na. Hinayla ni Zhou Xining si Xiang Ji, ngunit ang maliit na dalaga ay tila matagal nang nagpipigil sa kanyang galit at nagpatuloy, gusto ko si Xiang Ji. Dapat mong sabihin sa Panginoon ang lahat ng ito, at tiyak na tutulungan ng Panginoon ang dalaga. Ngunit ang dalaga ay tumanggi na sumang-ayon at naghihirap ng walang bayad. Okay, stop talking. Why bother with her after all these years? Pinandilatan siya ni Zhou Xining at umiling. Hindi pa rin kumbinsido si Xiangzi, ngunit tumigil siya sa pagsasalita at nakaumbok ang kanyang bibig. Kinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata at nagtanong, ikalawang kapatid na babae, kahit na masaktan ko siya, hindi ito magdudulot ng karagdagang pinsala sa iyo, tama ba? Umiling si Zhou Xining at biglang itinaas ang kanyang ulo, na para bang may naiintindihan siya, Zir, wala kang magagawa na hindi nararapat. Bagamat walang iniisip ang kapatid ko, paano ka mabubuhay dito sa hinaharap? Ang dahilan kung bakit tinawag ni Zhou Xining si Jingzi sa mansyon ng punong ministro ngayon ay dahil gusto niyang doon siya tumira. Dito, nakatira man si Jingzi sa pamilyang Jing o sa pamilyang Zhang, hindi ba't higit na mabuti kaysa manirahan dito at panuurin ang hamak na babaeng iyon? Walang dapat sisihin, may sakit ka ba? Ngunit hindi pa niya ito masabi, dahil sa takot na masaktan ang mabuting hangarin ni Zhou Xining. Kung tutusin, siya ay nanirahan dito sa loob ng maraming taon, at hinayaan niya itong manirahan dito upang alagaan siya. Sa makatuwid, mayroon na siyang magandang paraan para tumanggi ng hindi iniistorbo ang mukha ni Zhou Xining. Ikalawang kapatid, kung hindi ko siya sinaktan, magugustuhan niya ba ako? Ngumisi si Jingzi, at pagkatapos ay seryosong sinabi, at saka, binubuli niya ako hindi, kahit ang kapatid ko. Ang pagtingin kay Jingzi ay determinado na magkaroon ng showdown kay Mrs. Zhu. Naramdaman ni Zhou Xining na dapat niyang pigilan siya, ngunit sa ilang kadahilanan, wala siyang masabi. Ang pangungusap ay patuloy na lumulutang sa kanyang isipan. Hindi okay na ay bully ang kapatid ko, bahala na. Lumaki na pala talaga ang kanyang Zir at kayang tumayo sa tabi niya, alalayan, at protektahan siya mula sa hangin at ulan. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Si Mrs. Zhu ang may bahay ng pamilya Zhu. Gaano man kasama ang kanyang ugali, kapag nakapasok ka sa pamilya Zhu, dapat mong sabihin sa kanya lagi. Ito ay tinatawag na panuntunan. Dinala ni Zhou Xining si Jingzi sa pangunahing bulwagan. Sa pangunahing bulwagan, si Mrs. Zhu ay nakaupo sa front seat, at si Chen Jianan ay nakaupo sa gilid, may hawak na tasa ng tsaa at nakikipagtsaa kay Mrs. Zhu.
Ang maliit na matabang Zhu Tangwen ay nakaupo sa mga hagdan sa ibaba ng upuan ni Mrs. Zhu, naglalaro ng isang bagay na hindi alam. Nang makita niya si Jingzi na papasok sa silid, hindi niya nakalimutang ilukot ang mga labi sa kanya. Agad na inirapan siya ni Jingzi at itinuro si Zhu Xining, na para bang binabalaan siya na kung hindi siya tapat, kukunin niya ang kanyang kapatid. Ang takot na maliit na matabang lalaki ay lumingon sa gilid, nawala sa paningin. Ina. Tumawag si Zhu Xining, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Mrs. Zhu, ngunit ngumiti at sinabi kay Chen Jianan, Jianan, paano mo gusto ang tsaang ito? Tita, kung tama ang hula ng pamangkin ko, ang tsaa na ito ay dapat gawin sa Jiangling. Ang malinaw na tubig na tsaa dito ay pinangalanan pagkatapos ito ay matatagpuan sa tabi ng Qindian Gate. Ito ay napakamahal at hindi maaaring inumin ng mga ordinaryong tao. Isang malaking karangalan na inumin ang tsaang ito sa lugar ng aking tiyahin ngayon. Ibinaba ni Chen Jianan ang tasa ng tsaa at magalang na nagsalita, at sinabi sa sarili. Ang sagot ay medyo mapagmataas at mataas ang loob. Oo, ito ay Qingshui tea. Pinalakpakan ni Mrs. Zhu ang kanyang mga kamay at sinabing may malaking pagpapahalaga, tulad ng inaasahan, siya ay nagmula sa isang pamilyang scholar, at siya rin ang nanalo sa unang pwesto sa pambansang pagsusulit. Ang kaalaman ni Jianan ay hindi katulad ng mga maalay na tao mula sa maliliit na lugar. Maihahambing. Habang nagsasalita siya, sinadya niyang sumulyap kay Jingzi, at kitang-kita ang vulgar na tao sa kanyang bibig. Nanlamig ang mukha ni Zhu Xining. Naramdaman pa niya na isang pagkakamali na tawagan si Jingzi pabalik. Hindi siya dapat kinukutsa at saktan tulad ng dati. Zir, upo ka. Ang iba ay hindi siya pinaupo, ngunit bilang isang kapatid na babae, hindi niya kayang panuurin ang kanyang kapatid na nakatayo sa silid. Ngumiti si Jingzi at umupo sa upuan malapit sa pinto, sadyang itinaas ang mga binti ni Erlang. Pa! Isa talaga siyang walang pinag-aralan at vulgar na tao. Hindi siya makatayo o makaupo ng maayos. Binaba ni Mrs. Zhu ang tasa ng tsaa sa mesa at malamig na sinabi. Bang! Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos siyang magsalita, nakita niyang malakas na tumama ang kamao ni Jingzi sa mesa. Sa sobrang takot niya ay halos mapasigaw siya. Kung masyadong malakas ang puso niya, baka mamatay siya kaagad. Not to mention her, kahit si Zhu Xining ay hindi inaasahan na darating si Jingzi ng ganito kabigla at nabigla din. Zhu Tangwen, bumangon ka na. Susunod, oras na para sa pagganap ni Jingzi. Tumayo siya at itinuro si Zhu Tangwen, na nakaupo sa lupa na may pagtataka sa mukha, at umungal. Ang malas na si Zhu Tangwen ay dating masaya, ngunit siya ay tinawag dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawa. Nagdadalawang isip siya kung dapat ba siyang bumangon. Kabanata 215 ang lola mo. Unang update. Zhu Tangwen, matapang ka ba, bakit hindi ka tumayo? Itinuro ni Jingzi si Mrs. Zhu at Ninishan, hindi ko narinig ang sinabi ng lola mo tungkol sa iyo. Nakatayo ka ba o hindi? Nakaupo ka ba? Siyang, wala ka talagang pinag-aralan. Maaga bang namatay ang nanay mo at hindi mo ito itinuro? Tingnan mo, ano ang tinitingnan mo? Bakit hindi ka bumangon ng mabilis? Kung hindi ka bumangon, mag-ingat ka at mamamatay ako para sa iyo. Tuturuan kita ng lola mo ng leksyon. Sabi niya at tinuro ulit si Mrs. Zhu. Natigilan sandali si Zhu Tangwen matapos itong sabihin, ngunit masyadong malakas ang momentum ni Jingzi. Nanginginig pa rin siyang tumayo, ngunit bamulong, hindi iyon lola, nanay ko iyon. Nandito pa rin ang nanay ko, saan siya namatay? Hoy, ang liit mo, ilang taon na ang lola mo? Naglakas loob ka pa ring sabihin na nanay mo siya. Masyadong maagang namatay ang nanay mo. Wala. Hindi pa ito sinabi kay Zhu Tangwen mula pa noong bata pa siya, at sa wakas ay hindi na siya nakatiis, at napaluha sa pagsigaw ng, wow! Tama na. Galit na galit si Mrs. Zhu kaya nanginginig ang buong katawan niya. Bagamat inalagaan niya ng gusto ang kanyang sarili, makikita sa kanyang edad na kamukha niya ang lola ni Zhu Tangwen sa hitsura. Ito ang punto ng kanyang sakit, at pinakatakot siya sa pag-uusapan ng iba tungkol dito. At dahil sa status niya, how can anyone dare to say this to hurt her? Pero ngayon, nangyari na ang taong pinakaayaw niya at ang taong gusto niyang itaboy sa pamilya Zhu ang nagsabi nito sa kanya. Matapos sumigaw si Mrs. Zhu, nanginginig ang kanyang mga labi sa galit at hindi na siya makapagsalita ng kumpletong pangungusap. Si Chen Jianan sa tabi niya ay medyo natutuwa, nagnanais na si Jingzi ay makapagsalita pa ng ilang salita at magalit si Mrs. Zhu at direktang itaboy siya. Mula noon, mag-isa na siyang titira sa bahay ni Zhu. Oy, hindi ba masarap pumunta sa isang gusaling malapit sa tubig at kunin muna ang liwanag ng buwan? Pakiramdam niya ay hindi gaanong nagninangas ang apoy, kaya nagpa siya siyang magdagdag ng panggatong. Tita, huwag kang magalit. Sa katunayan, itong young master ay maaaring hindi alam ang iyong pagkakakilanlan. Lahat ito ay batay sa obserbasyon, at ito ay isang hindi sinasadyang pagkakamali. Si Chen Jianan ay medyo matalino pa rin. Sa panlabas, sinusubukan niyang patawarin si Jingzi, ngunit ang talagang ipinahayag niya ay iniisip niya na matanda ka na. Tumahimik ka. Si Mrs. Zhu ay lubos na nasaktan sa paliwanag na ito. Tumayo siya at nanginginig na itinuro si Jingzi, lumabas ka, umalis ka rito.
Ikaw, isang hindi edukado at vulgar na tao, ay hinding-hindi ka kwalipikadong tumawid sa pintuan ng ating pamilya Zhou. Ngunit hindi naman nagalit si Jingzi. Sa halip, tumingin siya sa galit na tingin ni Mrs. Zhu at medyo nakaramdam siya ng tuwa. Lola, huwag ka na magalit. Matanda ka na. Paano kung magalit ka ulit? Ikaw. Flop. Galit na galit si Mrs. Zhu kaya nahulog siya sa upuan at sumigaw ng malakas. Sumigaw siya, halika rito, alisin mo rito ang hindi pinag-aralan. Pagkatapos ay pinandilatan niya ng mata si Zhu Xining, ito ba ang mabuting kapatid na pinahahalagahan mo ng labis? Ipinatawag pa ba siya ng kanyang kamahalin? Nagsasagawa pa rin ba siya ng maharlikang negosyo kasama ang kanyang kamahalin? Siya ba? Karapat-dapat ba siya? Siya ay isang hamak. Pumupunta siya sa Jingzhou at gustong makisali sa ating pamilyang Zhu. Sinasabi ko sa iyo, basta't ako ay nasa pamilyang Zhu, huwag. Pagkasabi nito ay dumura siya ng mariin. Ang sinumang makitungo sa gayong buhong ay bulag. Ang mga salitang ito ay sadyang kasuklam-suklam kay Zhu Xining, ibig sabihin, hanggat kinikilala mo siya bilang iyong nakababatang kapatid, mabubulag ka rin. Sa oras na ito, pumasok ang mga bantay mula sa Prime Minister's Mansion. Madam, nandito ka sa tamang oras. Siya iyon. Paalisin mo siya. Kung hindi siya makikipagtulungan, bugbugin mo lang siya at itaboy. Takot na takot si Mrs. Zhu sa pagkabasag ni Jingzi sa mesa kaya medyo nabalisa siya. Si Shadow, nang makita ang mga bantay na dumarating, ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumalon. Nakita ng dalawang gwardya si Zhu Xining na inaakay si Jingzi papasok, napakalapit sa isa't isa. Dapat silang magkaroon ng magandang relasyon, ngunit ngayon ay hiniling sila ni Mrs. Zhu na itaboy silang muli. Napakahirap sa pakiramdam. Bumaba ka. Sa paglipas ng mga taon, gaano man siya nilibak at insultuhan ni Ginang. Zhu, hindi kailanman nagsalita si Zhu Xining. Kahit napakiramdam niya ay wala siyang tiwala na lumaban. Ngunit nang marinig niyang itataboy niya si Jingzi, hindi na nakayanan ni Zhu Xining. Katulad noong bata pa siya, muli niyang pinrotektahan si Jingzi at hindi niya hinayaang hawakan siya ng sinuman. Matapos marinig ang mga salita ni Zhu Xining, mabilis na umatras ang dalawang gwardya na parabang nabigyan sila ng amnestya. Okay, ang galing. Matapos durugan ang kanyang puso, pinalakpakan ni Mrs. Zhu ang kanyang mga kamay at sinabing, mahusay iyon. Ngayong malakas na ang iyong mga pakpak, nang ahas ka ng suwayan ako. Talaga bang iniisip mo na ang pamilyang Zhu na ito ay ang iyong pamilyang Zhu? Sa palagay mo, paano mo nakuha ang iyong opisyal na posisyon? Si Mrs. Zhu ay talagang isang taong nananakot sa mahihina at natatakot sa malalakas. Makatuwiran na ang opisyal na posisyon ni Zhu Xining ay hindi mababa, ngunit si Ginang Zhu ay hindi natatakot sa kanya. Naramdaman na lang niya na nasa likod niya si Zhu Tong para tulungan siya. Siya mismo ay walang gaanong kakayahan. Noong una, gusto niyang pakasalan si Zhu Xining kay Song Jimao dahil sa background ng kanyang pamilya. Ngayon ay nahulog na ang loob niya kay Chen Jianan dahil pakiramdam niya ay mauuna siya sa pagsusulit at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Nang mag-100 na si Zhu Tong, matutulungan niya ang kanyang anak na si Zhu Tangwen. Tumayo si Zhu Xining sa harap ni Jingzi at sumagot ng walang pakialam na ekspresyon na hindi pa nakikita ni Mrs. Zhu, ang pamilya Zhu ay hindi ko pamilya Zhu, hindi rin ang pamilya Zhu mo. Ang pamilya Zhu ni tatay at ang kay Tangwen. Sana makauwi ka na. Si Zier ay ang aking nakababatang kapatid. Walang sino man ang makakagalit sa kanya o mambo-bully sa kanya maliban sa akin. Kung sino man ang maglakas loob na gawin iyon, hindi ko siya hahayaang magkaroon ng madaling panahon kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay. Pagkasabi noon, tumalikod siya at hinayla si Jingzi pataas. Medyo pagod ang boses. Zier, sumunod ka ate. Pagkasabi noon ay lumabas na siya ng hall. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang natulala na si Mrs. Zhu ay bumalik sa kanyang katinuan. Ito ay hindi makatwiran. Nagrebelde ka sa kanya at nang ahas na kontrahin ako. Nasaan si Master, bumalik na ba siya? Kung hindi siya humingi ng tawad sa akin, hindi lang siya ang may apelyido na iyon ang mapapaalis sa pagkakataong ito. Si Jing, kahit siya ay kick out. Sa bulwagan, si Mrs. Zhu ay umungal na parang baliw. Para kay Zhu Tong, halatang hindi siya pumunta sa korte, at walang tumugon sa kanya. Nang makita ni Zhu Tangwen si Zhu Xining na umalis, tila nahulaan niya na ang kanyang ina ay magkakaroon ng ganoong pag-atake, at tumakas noon paman. Si Chen Jianan na lang ang naiwan sa silid, nakikinig sa dagandong, at bumubulong pa rin sa kanyang puso, kung may kakayahan kang harapin siya, bakit mo ako sinisigawan? Sinundan ni Jingzi si Zhu Xining sa kanyang tinitirhan. Dahil napakalaki ng mansyon ng punong ministro, ang likod bahay ay nahahati sa ilang maliliit na patio sa pamamagitan ng mababang berdeng brick wall, na pinaghihiwalay ng mga cobblestone na landas at mga puno sa magkabilang gilid. Bagamat ito ay nasa isang malaking patio, ito ay bawat independenteng individual. Ang maliit na patio ni Zhu Xining ay nasa timog kanlurang sulok, malayo sa iba pang maliliit na patio. Hindi nakakagulat na maaari siyang mamuhay ng mapayapa sa mansyon ng punong ministro nang hindi naaabala ni Mrs. Zhu, hanggat nananatili siya rito at hindi lumalabas.
May pakiramdam ng pagtatago sa isang maliit na gusali upang bumuo ng isang pinag-isang estilo. Chapter 216 na mainit ba? Ikalawang update. Matapos makapasok sa silid ni Zhu Xining, nagpunta si Xiangzi upang gumawa ng tsaa. Umupo ang dalawa sa tapat, nagkatinginan, at pareho silang natawa. Pagkatapos, muling naging seryoso si Zhu Xining. Zier, sinabi ko sa iyo na huwag makipag-away sa kanya, ngunit pinilit mong makipag-away sa kanya. Kapag bumalik si tatay sa susunod, magsampa siya ng reklamo laban sa iyo. Natatakot ako na baka masira ang impresyon ni tatay sa iyo. Hindi maganda. Walang kabuluhang sinabi ni Jingzi, kung nanggugulo ka, walang silbi ang pag-uusapan. Ako lang. Kung hindi mo gusto, itapon mo na lang. Sa pagtingin sa walang pakialam na tingin ni Jingzi, ngumiti si Zhu Xining. At pagkatapos ay hindi maiwasang umiling. Ikaw, mas matanda ka at mas matangkad, pero hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Katulad noong bata ka pa. Naaalala ko pa na may gansa ang kapitbahay namin noon, at hindi ka pinapayagang paglaruan, kaya binatukan mo na lang sila, at ang resulta. Wala, umiiyak ka pa rin ba? Naaalala pa rin ni Jingzi ang nakaraang insidente na sinabi ni Zhu Xining. Summer noon, hubad siya, at napakalupit ng mga gansa na iyon kaya tinutusok nila ang kanyang maliit na ari habang nakatitig dito. Noong araw na iyon, umiyak siya ng matagal. Pakiramdam niya ay may amoy lungkot ang ihi na iniihi niya. Namula ang matandang mukha ni Jingzi, ayaw pag-isipan ang mga masasakit na alaala, at nagtanong, ikalawang kapatid, hindi ka ba naging ganito dati? Nilabanan mo na ba siya? Tumango si Zhu Xining. First time mo ba ito? Well, ito ang iyong unang pagkakataon. Anong pakiramdam? Comfortable ka ba? Oo, komportable ito. Gusto mo pa ba? Bigla namang natigilan ang dalawa. Sinulyapan ni Zhu Xining si Jingzi, ang kanyang mukha ay kasing manipis ng ulap. Anong uri ng mga kakaibang tanong ang itinatanong ng maliit na kontrabida na ito? Medyo nanlumo din si Jingzi, napakaseryosong tanong, bakit parang hindi formal? Noon lang, pumasok si Xiangzi na may dalang tsaa. Hoy, bakit ang pula ng mukha ng ginang? Baka mainit. Mainit. Mainit ba? Medyo na-curious si Xiangzi, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi at tuwang-tuwang sinabi, napakagaling ng young master ngayon lang. Talaga, sa tingin ko rin. Ang mga mata ng munting dalaga ay napuno ng mga bituin, napaka-excite ngayon. Hindi ko pa nakita si Madam na galit, at wala siyang magagawa ngayon lang. Halos matawa si Xiangzi. Zhu. Napangiti din si Xining nang marinig niya ito, at saka muling nag-alala. Sa itaas ng korte, si Emperor An ay nagsasaya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang araw. Sa orihinal, ang pagdating ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi sa Jingzhou ay lubos na nagpapataas ng kanyang presyon, kapwa sa loob at labas, ngunit hindi niya inaasahan na madaling malulutas ni Jingzi ang mga problemang ito. Matapos makilala si Jingzi ng ilang beses, naramdaman niya na kahit na medyo walang hiya si Jingzi, maaari niyang gawin ito ayon sa gusto niya. Tama si Su Mochen. May kakaiba sa kanya. Kung matutulungan niya siya, malulutas kaya ang mga problemang iyon. Gayunpaman, para matulungan siya, kailangan muna siyang bigyan ng opisyal na posisyon. Kung ito ay napakaliit, natatakot siya na maramdaman niyang hindi niya siya pinahahalagahan, ngunit kung ito ay masyadong malaki, ang mga ministrong ito ay ayaw. Medyo natarante si Andy. Dahil hindi pa dumarating si Liu Jinghong, at si Qi Junguang ay parang nanlumo pagkatapos matalo sa kompetisyon ng tula, at hindi siya nag-clamor agad para sa pagsusulit sa martial arts, kaya binanggit ito ni Emperor An sa morning court ngayon, at ang korte ay nagkagulo. Si Song Beiyan at Bai Qingyuan, na nakasaksi sa mga himala ni Jingzi, ay unang nagmungkahi. Sinabi ni Song Beiyan na dapat munang pumasok si Jingzi sa Imperial College at maging bachelor. Ang kanyang malatula na talento ay maaaring makatulong sa hinaharap na edukasyon sa bilangguan. Ang panukalang ito ay kinilala ng maraming ministro. Kung tutuusin, gaano man katalino si Jingzi, ang ipinahayag ay ang kanyang talento sa pagtutula. Hindi siya nakapasa sa formal na pambansang pagsusulit, at hindi angkop para sa iba pang opisyal na posisyon. Bukod dito, karamihan sa mga nauna sa patimpalak sa tula at nauna sa pagsusulit ay tinanggap sa Imperial College. Siyempre, ang mga taong tulad ni Zhu Xining ay exception. Ngunit iba si Bai Qingyuan. Direkta niyang hiniling kay Jingzi na sumali sa Zhongshu Province at maging ministro ng Zhongshu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Sui Shouyuan sa tabi ni Emperor An at Wu Xianyong, His Highness, ay parehong nagtaas ng kilay. Sa talento at pagkatuto ni Zhu Xining, na-promote siya sa iba't ibang paraan, ngunit ngayon ay isa na lang siyang 5th-rank middle school minister. Kung si Jingzi ay naging ministro sa gitnang paaralan, hindi lamang siya magiging agarang boss ni Zhu Xining, kundi isang opisyal na pangatlong ranggo. Sa parehong antas ng Sui Shouyuan at Wu Xianyong. Ayos lang si Sui Shouyuan, medyo nagulat lang siya, pero hindi nakatiis si Wu Xianyong, dahil si Jingzi, ang kanyang anak ay kakakit pa lang sa prefecture, at ang kabilang partido ay biglang naging opisyal na kapareho niya. Ito ay masyadong nambubuli. Bar. Hindi lamang sila, kundi ang ibang mga ministro ng kanyang kataas-taasan ay pinag-uusapan din ito.
Mula nang manalo si Jingzi sa Mid-Autumn Poetry Festival, mabilis na kumalat ang kanyang pangalan kapwa sa mga tao at sa korte, kaya alam ng karamihan na siya ay balita pagkatapos ni Jing Wenmao. Si Zutong ang punong ministro, na namamahala sa lalawigan ng Zhongshu, at hawak din ng kanyang anak na babae ang mahalagang opisyal na posisyon ng Zhongshu Shiren. Kung muling kukuha si Jingzi bilang representante ng posisyon ng Zhongshu Shilang, ang mga tao ay kailangang mag-alala kung ang lalawigan ng Zhongshu ay magkakaroon ng apelyido sa hinaharap. Wish. Bagamat maraming tumutol, dahil ang gumawa ng mungkahi ay si Teifu Bai Qingyuan, walang masyadong tao na tumutol kaagad. Gayunpaman, dahil ito ay isang panukala na ginawa ng isang mapanganib na tao, magiging hindi makatwiran kung ang malaking troll na tagapagtanggol ng bansa na si Yu Sheng ay hindi dumating upang magreklamo. Secretary Minister of Zhongshu. Bakit hindi mo na lang siya hayaang maging tutor? Ngumisi si Yu Sheng. Huwag kang maging katawa-tawa, Mr. Yu. Ang paggawa sa kanya bilang vice-ministro ng Zhongshu ay isang pambihirang promosyon. Kahit na maglakas loob akong magmungkahi na siya ay maging grand tutor, siya mismo ay hindi maglalakas loob. Umiling si Bai Qingyuan. Haha, alam mo din na exception yon. Saka bakit ka nagkakagulo? Yu Guogong, pag-usapan natin ito. Hindi okay ang man-iron ng tao. Nagmura ba ako ng tao? Sinumpa ko ang isang hanggal na tao. Kung magmura ka na naman. Ako, ano bang problema mo? Pwede ka bang maging ibon? Pagkatapos, muling pinalabas sa court ang napakapamilyar na eksena ng pag-aaway ng dalawa. Sumakit ang ulo ni Emperor An at gustong ayusin ang isang kompromiso para kay Jingzi. Mukhang mahirap na makahanap ng angkop na opisyal na posisyon na nagbibigay kasiyahan sa iba at maaaring tumulong sa kanya sa parehong oras. Kahit na si Bai Qingyuan ay nakikipag-away kay Yu Sheng, masaya siya sa kanyang puso dahil ang kanyang layunin na, purihin at pumatay, ay nakamit. Oo, ito ay nakakabigay puri. Sinurpresa siya ni Jingzi noong nakaraang gabi, kaya sinabi niya kay Sumo na kahit hindi niya ito magagamit para sa kanyang sarili, hindi niya ito magagamit bilang kanyang kaaway. Bagamat hindi siya sigurado kung kaninong team si Jingzi ngayon, sa karaniwang personalidad at estilo ni Sumo, sa tingin ko ay mahihirapan siya si Bai Qingyuan na i-recruit si Jingzi. At sa pagpapahalaga ni Emperor An kay Jingzi, kung siya ay bibigyan ng angkop na opisyal na posisyon, at bibigyan ng kanyang talento at pag-aaral, siya ay inaasahang uunlad sa hinaharap, at tiyak na siya ang magiging kanilang kalaban. Kaya gusto niyang pigilan itong mangyari. Ang pamamaraan na ginamit niya ay tinawag na Mingpang Assassination. Sa sandaling iminungkahi niya ito, tinutulan siya ni Yu Sheng, at tiyak na hindi sisang-ayon ang ibang mga ministro. Kung tutusin, gaano man katalino si Jingzi, hinding-hindi niya maaabot ang antas ng vice-ministro ng Zhongshu. At nakamit ang kanyang layunin. Pagkatapos ng ilang simbolikong pakikipagtalo kay Yu Sheng, umatras siya. Chapter 217 ang biglaang pagpasok sa palasyo, third update. Sumakit ang ulo ni Emperor An at maaari lamang humingi ng tulong kay Zutong. Zhu Aiking, ano ang nasa isip mo? Tumayo si Zutong, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo ang isang gwardya ng palasyo. Kamahalan, si General Jinghong ay humihingi ng madla sa labas ng palasyo. Nandito na si General Jinghong. Ang galing. Diretso ka na lang sa palasyo para pumunta sa korte. Bakit ka humihingi ng audience? Ang Jinghong Cavalry ay ang pinaka-ipinagmamalaking hukbo ni Emperor An. Dumating si Liu Jinghong sa Jingzhou upang lumahok sa pagsusulit sa martial arts, na lalong nagpaginhawa sa kanya. Gayunpaman, si Liu Jinghong ay palaging direktang pumunta sa korte pagdating niya sa Beijing, at bihira para sa kanya na humingi ng audience tulad ngayon. Kamahalan. Si General Jinghong ay hindi dumating ng mag-isa. Hindi sa sarili niya. Nagtaas ng kilay si Emperor An, iniisip kung gusto niyang dalhin ang Jinghong Cavalry sa palasyo kasama niya. Ito ay ganap na imposible. Ang mga personal na gwardya na ito sa palasyo na pinagsama ay hindi katugma sa Jinghong Cavalry. Gaano man siya magtiwala kay Liu Jinghong, hinding-hindi niya papayagan ang mga kabalyerya na makapasok sa palasyo. Ito ang tuntunin. Oo, kamahalan, dinala rin ni General Jinghong. Anong dinala mo? Si Emperor An ay labis na hindi nasisiyahan sa pag-aalinlangan ng kanyang mga personal na gwardya. Nagdadala ng 15 bangkay. Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang pinakanaantig ay si Haring Siang Sumoo, dahil alam niya na ang 15 tao na pinadala ni Xu Jinping kagabi. Tumayo si Emperor An at naglakad pabalik-balik sa Jinluan Hall. Hindi makapasok sa palasyo ang mga kabalyerya ni Jinghong, kahit 15 bangkay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, alam din niya na si Liu Jinghong ay hindi magpapadalos-dalos at magdadala ng ilang bangkay upang makita siya. Sumunod ka sa akin para tumingin sa labas ng gate ng palasyo. Kaya kinaweyan niya ang kamay niya at naunang lumabas. Sa labas ng tarangkahan ng palasyo, 15 bangkay ang sunod-sunod na nakahandusay. Maliban sa unang nasaksak ni Liu Jinghong hanggang sa mamatay, lahat ng mga taong ito ay nagpakamatay, kaya hindi masyadong madyugo ang eksena.
Ngunit ito ay kung tutuusin, sa labas ng palasyo, at ang mga tao na kadalasang nagpupunta ay mga ministrong may maayos na pananamit, kaya ang eksenang ito ay nagpasimangot pa rin sa maraming tao. Nakarinig sila ng mga taong pumapasok sa palasyo upang mag-alay ng mga regalo, ngunit hindi pa sila nakarinig ng mga taong nag-aalay ng mga bangkay. Up sa poster. Bahagyang kumunat ang noo ni Emperor An, tumingin kay Liu Jinghong at sinabing, General Jinghong, sino ito? Kamahalan, 15 asasin. Mga asasin. Nagkaroon ng panibagong ingay sa karamihan, na parabang walang makakaisip na sa ilalim ng pamumuno ng emperador, bakit ang daming mamamatay na biglang sumulpot sa ibaba ng aking mga paa. Nang bubuksan na sana ni Andy ang kanyang bibig para magtanong muli, bigla niyang naisip na dahil nang ahas si Liu Jinghong na dalhin ang katawan dito, tiyak na hindi magiging simple ang mga bagay. Kaya kinaweyan niya ang kanyang kamay, sumunod ka sa akin pabalik sa palasyo para pag-usapan ito mamaya. Pagbalik sa korte, agad na nagtanong si Emperor An, General Jinghong, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Oo, kamahalan. Humakbang si Liu Jinghong. Naglalakad sa harap ng mga ministro, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, gustong patayin ng mga pumatay na ito ang aking kapatid kahapon, kaya't pinatay ko sila. At pumunta ako sa palasyo ngayon upang hayaan ang kanyang kamahalan na magbigay ng hustisya. Nang marinig ito ng mga ministro, nagulat silang lahat. Ang nakababatang kapatid ni Liu Jinghong ay si Jingzi, na isa ng open secret sa korte. Kung tutusin, sariwa pa rin sa alaala ng mga veterano na ito ang alaala ni Jing Wenmao na ibinaba sa Pangzhou. Si Jingzi ay nasa limelight lang. Sino ang matapang na pumatay sa kanya? At sinabi ni Liu Jinghong na hihingi siya ng hustisya kay Emperor An. Posible bang nasa korte ang mamamatay tao? Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, mas nabigla ang mga ministro. Ang pagpupulong sa umaga ngayon ay inaasahang magbubukas ng huli, ngunit dapat itong maging masigla. Ibinaling ni Bai Qingyuan ang kanyang ulo at sumulyap kay Sumoo, para lamang makita si Sumoo na nakayuko at hindi tumitingin sa kanya. Agad namang nagulat si Bai Qingyuan, posible kayang may kinalaman siya sa bagay na ito. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, si Bai Qingyuan ay medyo nataranta at mas lalong nadurog ang puso. Nako, bulok talaga na kahoy na hindi kayang ukit. Malinaw mong sinabi sa akin na huwag ko na siyang kalabanan, bakit hindi ka nakinig? Hindi ko talaga alam kung tama o mali ang pinili ko. Buong kumunat ang noo ni Andy, anong klaseng hustisya ang hinahanap mo? Nalaman mo na ba kung sino ang mamamatay tao? Nga pala, nasaan si Jingzi, okay lang ba siya? Umiling si Liu Jinghong, ayos lang si Zier, ngunit kung wala siya sa oras na iyon kung magpapakita ako, hindi iyon mangyayari. Kung tungkol sa mamamatay tao sa likod ng mga eksena, hindi ko pa nalaman. Ang mga mamamatay na ito ay sinanay ng gusto at lahat ay nagpakamatay, at ang huling palatandaan ay nawala. Pagkasabi nito, sinulyapan niya ang mga ministro sa palasyo. Ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Sumoyan at Sumoo ng mas matagal. Ngunit nabalitaan ko na kagabi, nagsagawa ng piging sa East Palace ang kanyang Royal Highness the Crown Prince, at si Prince Jin ang host at inimbitahan si Zier na uminom. Nakilala ni Zier ang pumatay sa sandaling umalis siya sa East Palace. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mata ay nabaling kay Sumoyan. Prince, totoo ba talaga ito? Ama, ikaw ay mali. Napaluhod si Sumoyan. Pare, nagkaroon nga ako ng piging kasama si Mr. Jing sa East Palace kagabi. Sinubukan kong imbitahan siyang manatili sa East Palace. Gayunpaman, pinilit ni Mr. Jing na umalis at tumanggi na magpadala ng isang tao upang makita siya. Kung tungkol sa pag-atake kay Mr. Jing, hindi ko talaga alam. Yumuko siya sa lupa, mukhang labis na naagrabyado. Nasaan si Su Jinping? Kilalang kilala ni Andy ang karakter ni Sumoyan, at si Jingzi ay walang galit o galit sa kanya. Wala siyang motibo, ngunit iba si Su Jinping. Ama, hindi ito maaaring si Jinping. Itinaas ni Sumoyan ang kanyang ulo, kahapon, ang mungkahi ng anak ko na mag-inuman silang dalawa at mag-usap ng maayos para ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Masarap ang pag-uusap nilang dalawa, at uminom si Jinping ng sobra para dito. Hindi pa nga ako gising. Sinulyapan ni Andy si Sumoyan at inisip kung kailan ka mas maliliwanagan. Natakot siya na kailangan niyang tumulong sa pagbibilang ng pera kung siya ay naibenta. Kamahalan, walang ebidensya para sa bagay na ito, kaya't mangyaring huwag itong isa publiko. Sa oras na ito, si Zutong, na kanina patahimik, ay tumayo. Kahit na pinaslang si Jingzi pagkatapos umalis sa East Palace, parang may sadyang kinulit sa kanya. Kung gusto talaga ng His Highness the Crown Prince na kumilos, bakit siya magdadagdag ng hinala sa kanyang sarili? Tumanggo si Emperor An at sinenyasan siyang magpatuloy. Para naman sa iba, wala akong lakas ng loob na magsabi ng anuman. Ngunit ngayon ang tatlong prinsipe ng Southern Qi ay nasa Jingzhou pa rin, at si Jingzi ay nanalo pa lang sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition. Kung ang bagay na ito ay isa publiko, ano ang iisipin ni Nanchi? Ano ang iisipin ng mga tao? Kamahalan, hindi natin dapat palamigan ang puso ng mga tao. Matapos mapaalalahanan ni Zutong, nagsimulang magsalita ang ibang mga ministro tungkol dito.
Kung ang taong may pinakamaraming motibo na pumatay kay Jingzi ay si Qi Junhuang, na natalo ni Jingzi ng 3 beses na magkakasunod sa pulong ng tula. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Zutong, kung walang katibayan, si Jingzi ay maaari lamang magdusa ng isang pagkawala. Matapos marinig ang sinabi ni Zutong, biglang nagkaroon ng ideya si Andy. Ang mga mamamatay tao na ito ay maaaring pumili na magpakamatay. Marahil ang utak sa likod ng mga ito ay mas nakatago at mahirap hanapin. Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito para ayusin ang opisyal na posisyon ni Jingzi? Gayunpaman, hindi niya ito mailabas. Zhu Aiking, mayroon ka bang magandang mungkahi? Bumalik sa iyong kamahalan, ang mungkahi ng ministro ay bigyan si Jingzi ng isang opisyal na posisyon sa lalong madaling panahon upang payapain ang puso ng mga tao. Maaari din itong ituring bilang isang gantimpala para sa karangalang natamo niya para sa Angwo sa Mid-Autumn Poetry Festival. Parang ganun. Dahil nakikita ang iniisip ni Emperor An, ibinaba ni Zutong ang kanyang kilay at mahinang nagsalita. Ngunit si Emperor An ay natuwa na. Ang mga nakakakilala sa akin ay maaari lamang hilingin na mahalin ka. Kabanata 218, Gumulong ka, Madam Zhu. Ika-4 na update. Kung tungkol sa kung anong opisyal na posisyon ang ibinigay sa kanya, si Emperor An ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong, ngunit tumingin kay Liu Jinghong. General Jinghong, nasisiyahan ka ba sa resultang ito? Kung hindi mo man lang suriin, bakit ka nasisiyahan? Nagreklamo si Liu Jinghong sa kanyang puso, ngunit alam na alam niya na kung talagang iimbestigahan ang bagay na ito ay magsasangkot ng napakaraming bagay at maaaring maging wala. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na layunin ay hindi upang panagutin ang prinsipe, ngunit upang balaan siya. Ngayon, ang kanyang layunin ay nakamit. Kamahalan, hindi ako nasisiyahan, ngunit wala na tayong magagawa. Kung maulit ito, hinding-hindi susuko ang Jinghong Iron Cavalry. Bagamat siya ay isang babaeng general, ang kanyang momentum ay napakahusay na walang sinuman sa buong korte ang makakagawa nito. Kung makikita siya ni Jingzi, malamang na magugulat siya, ito pa rin ba ang magiliw at mahiyaing ikalimang kapatid na babae? Kung ang ibang tao ay maglakas loob na magsalita ng ganito sa korte, malamang naisipin ng mga ministro na siya ay baliw. Ngunit nang sabihin ito ni Liu Jinghong, naramdaman ng lahat na ito ay natural. Dahil alam nilang kaya niya ito. Matapos marinig ito, mapait na ngumiti si Emperor An sa kanyang puso. Ito ang kasalukuyang sitwasyon sa korte, at ang kanyang sitwasyon ay lubhang nakakahiya. Ang bawat ministro ay may hawak na tunay na kapangyarihan, at napakaraming bagay ang nasa likod ng mga eksena. Sina Bai Qingyuan at Yu Sheng ay naglakas loob na mag-away sa korte dahil siya, ang emperador, ay napakaliit ng kontrol. Maging si Liu Jinghong, isang mabuting general na tapat kay Angwo, ay hindi natakot sa kanya sa korte. Ang hari ay hindi isang hari, at ang ministro ay hindi isang ministro. Ito ay isang problema na palaging bumabagabag kay Andy. Gusto niyang magbago, ngunit napakahirap. Dahil napakakaunting magagamit na mga tao sa paligid, paminsan-minsan ay lumilitaw ang isa, at sa huli lahat sila ay nawala sa mga intriga ng mga opisyal na bilog. Sa makatuwid, ang hitsura ni Jingzi ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Sa opisyal na mundo kung saan maraming tao, kung siya ay pumasok upang pukawin ang mga bagay-bagay, maaaring may ilang mga pagbabago. Huwag kang mag-alala, General Jinghong. Bibigyan ko kaagad ng opisyal na posisyon si Jingzi. Kung sino man ang maglakas loob na pumatay sa taong personal kung ibinigay sa kanya ay magiging kaaway ng buong Angwo. Matapos marinig ito ni Liu Jinghong, tumanggaw siya ng may kasiyahan at umatras. Sa oras na ito, muling tinanong ni Emperor An si Zutong, Zhu Aiking, anong opisyal na posisyon sa tingin mo ang angkop para kay Jingzi? Kamahalan, wala akong ideya tungkol sa partikular na opisyal na posisyon, ngunit sa palagay ko ay batay sa pagganap ni Jingzi noong nakaraang gabi, ang pinakamababa ay dapat na isang opisyal na posisyon ng ikalimang ranggo o mas mataas. Sa pagkakataong ito, mas tahimik ang korte. Una, dahil ang nagmumungkahi ay si Zutong, isang neutral na paksayon, at hindi kumakatawan sa mga interes ng sinuman, ang kanyang mga salita ay medyo kapani-paniwala. Higit pa rito, gumawa si Jingzi ng mga karapat-dapat na gawa at muling pinaslang. Nauunawaan na bahagyang itinaas ni Emperor An ang pamantayan para sa pagbibigay ng mga opisyal. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapatid ni Jingzi na si Liu Jinghong ay nasa eksena. Kung walang conflict of interest, sino ang gugustuhing mag-provoke sa kanya? Napabuntong hininga si Andy. Akala niya ay may magagandang ideya si Zutong, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naglaro pa rin siya ng football. Sa oras na ito, muling sinabi ni Zutong, Kamahalan, dahil dumating na si General Jinghong sa Beijing, maaari mo ring anyayahan ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi na talakayin ang pagsubok sa militar. Kung ito ay magtagal, siya ay magchichismas. Okay, magpadala ka ng isang tao. Pumunta at imbitahan mo siya. Tumanggaw si Emperor An at biglang tumawa ulit, nga pala, anyayahan mo rin si Jingzi. Kamahalan. Nang marinig na tatawagan na si Jingzi, muling sinabi ni Zutong, kung wala si Wei Chen, kung mali ang hula mo, dapat nasa Prime Minister's Mansion ngayon si Jingzi, kaya hindi na kailangang guluhin ang iba. Si Wei Chen ay makakauwi na lang para tumakbo.
Mabuti naman. Bago matapos magsalita si Emperor An, tumayo din si Liu Jinghong, kamahalan. Gusto rin sumunod ng general. Okay. Pagkatapos ay nakita ko sina Zutong at Liu Jinghong na sabay na naglalakad palabas. Halika, sipain mo siya. Hindi na ako naniniwala. Sabi ko hindi ako aasa sa pamilyang ito. Itapon ang mga basahan na ito ng magkasama. Si Jingzi ay nakikipag-usap kay Zhou Xining sa silid nang marinig niyang may tao sa labas ng dagandong ni Mrs. Pagpasok nila sa bahay, sadyang hinarangan ni Xiangzi ang pinto ng maliit na patio gamit ang isang trangka na gawa sa kahoy. Kung hindi niya ito bubuksan, walang makapasok sa labas. Pero mas lalong lumakas ang tunog ng katok sa pinto. Tumayo kaagad si Jingzi. Umiling si Zhou Xining at sumenyas na iwanan siya at babalik siya kapag siya ay pagod. Gayunpaman, hindi magiging sunod sa Niren si Jingzi at binuksan lang ang pinto at lumabas. Sa maliit na pader, nakita ni Jingzi si Chen Jianan na nakapalibot kay Mrs. Zhu, may sinasabing hindi alam. Pagkaraang marinig ito, sinipa siya ni Mrs. Zhu ng mas malakas, at hindi man lang nakita si Jingzi na lumabas ng kwarto. Sa oras na ito, pumunta si Jingzi sa pintuan at binilang kung gaano kadalas niya sinisipa ang pinto. Nang muli niyang sisipain ang pinto, bigla niyang binuksan ang pinto. Aray! Sa susunod na sandali, ang mga maiikling binti ni Mrs. Zhu ang unang umunat. Tulad ni Wude noong nakaraang pagkakataon, nagsagawa siya ng isang salita na kabayo para sa lahat. Walang kinikilingan, ang pandya ay natigil sa threshold. Aray! Kawawang mga braso at binti ni Mrs. Zhu, saan na ba sila nagdusa dito? Gaya nga ng kasabihan sumakay ang inahing baka sa poste ng telepono, nakahanga-hanga. Hindi, ito dapat ang matandang baka. Kaagad pagkatapos, tinakpan ni Mrs. Zhu ang kanyang pandya at gamulong sa lupa sa sakit. Nang makita ang eksenang ito, napakagaan ng pakiramdam ni Jingzi. Gamulong ka, madam. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, isang malalim na boses ang umalangaw mula sa labas ng bakuran. Napapaligiran ng mga katulong, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng opisyal na uniforme na gawa sa seda at pinalamutian ng magagandang brocade pattern. Hindi malapit ang tao, ngunit naramdaman na ang autoridad ng opisyal, at nahulaan na ni Jingzi kung sino ito. Jingzi, paano mo masasaktan si Mrs. Zhu? Si Chen Jianan, na kanina lang tahimik, ay biglang tumalon, galit na itinuro si Jingzi, at saka ibinaba ang ulo para tulungan si Mrs. Zhu. Puno ng pagpapahayag. Tita, okay ka lang ba? Hoy! Lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Medyo napahiya si Chen Jianan nang dumampi ang mainit niyang mukha sa malamig niyang puwitan. At sigurado si Jingzi sa isang bagay sa oras na ito. Kahit walang bola ang babae, masakit pa rin kapag sinipa sa pandya. Pagkatapos mabangga sa pader si Mrs. Zhu, mabilis na tumayo si Chen Jianan, itinaas ang kanyang mga kamay kay Zutong at sinabing, umalis na ang pinsan ko sa korte. Hayaan mong tanungin kita kung ano ang nangyayari. Damn it, wala akong ginawa. Ano ang sinisigawan mo sa akin? Kung may kakayahan ka, kunin mo si Jingzi. Nang sasagot na sana si Chen Jianan, si Mrs. Zhu, na hamupa na ang sakit, ay itinuro si Jingzi at sumigaw sa umiiyak na boses, Guro, tingnan mo dali, ito ang iyong anak. Magdala ng tagalabas sa bahay para bugbugin ako. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sino ang tumama sa iyo? Sinipa mo ang pinto at natamba ang sarili mo. Ganti ni Jingzi. Ganun ba? Tumingin si Zutong kay Chen Jianan, ang tanging third party na saksi na naroroon, at nagtanong na may nagbabagang mga mata. Sa oras na ito, nag-walk out din si Zhou Xining. Nalungkot si Chen Jianan. Gusto niyang sumang-ayon sa pananaw ni Mrs. Zhu, ngunit nasa tabi niya si Zhou Xining, at napakadali para sa kanya na magbigay ng maling patoto. Nag-alinlangan siya at hindi umimik ng matagal. Basura. Nagmura si Mrs. Zhu sa kanyang puso, pagkatapos ay tumayo at lumapit kay Zutong na may runny nose at luha. Master, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Bagamat hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili, ano ang pinagkaiba nito at pambubugbog sa akin? Buti na lang at mas malakas ako, kung hindi, natatakot akong hindi ko ako makita. Sa sinabi niyang iyon ay ilang beses pa siyang humagulgol. Na may mga eksplosibong kakayahan sa pag-arte. Chapter 219 na paano kung buhayin ko siya sa buong buhay niya. Unang update. Marahil dahil kilalang kilala niya si Mrs. Zhu, hindi masyadong naniwala si Zutong sa kanyang mga sinabi, at tumingin sa magulong mga kahon ng regalo sa lupa, mayroon siyang ideya. Ikaw ay anak ni Wen Mao, Jingzi, tama ba? Ang aking pamangkin na si Jingzi, nakilala ko ang aking tiyuhin. Narinig kong nagsalita si Zhou Xining tungkol sa dating relasyon ni na Zutong at Jing Wen Mao, at si Zutong ay mabuti rin kay Zhou Xining at magalang sa kanya. Natural na gusto ni Jingzi na maging magalang sa iba. Actually, gusto kitang puntahan kahapon sa bahay ko, pero huli na, at masyadong mahaba ang morning session ngayon. Pinapabayaan ko ang pamangkin ko. Sa relasyon ni na Zutong at Jing Wen Mao, normal na tawagin si Jingzi na kanyang pamangkin. Ngumiti si Jingzi at sinabing, seryoso ang tiyuhin ko. Sa totoo lang, hindi konti. Hindi pagkakaunawaan. Ba?
Guro, huwag makinig sa kalokohan ng taong ito. Dumura ni Mrs. Zhu, hindi naman ito isang hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya na ako ang lola ni Tang Wen, at kahit matanda na siya, tinatawag pa rin niya akong lola, hindi ba ito pagkakaunawaan? Sa puntong ito, mukhang malungkot si Mrs. Zhu. Tito, misunderstanding talaga. Tignan mo ang mukha ni tita. Normal lang sa kanya ang maging lola kapag first time naming magkita. Tutal matanda na siya. Ikaw. Hindi pinangarap ni Mrs. Zhu na magiging ganoon kalakas si Jingzi. Naglakas loob siyang pag-alitan siya sa harap ni Zutong, hindi ba siya natatakot na magalit si Zutong at hindi siya papayagang tumira sa mansyon ng Prime Minister. Halos bumulwak ang isang subo ng lumang dugo. Medyo napahiya din si Zutong. Mas matanda siya ng ilang taon kay Mrs. Zhu. Noong sinabi niyang matanda na si Mrs. Zhu, hindi ba siya lang ang sinasabi niya? Sa oras na ito, nag-walk out si Zhou Xining. Tai, kasalanan talaga ito ni Zier, pero kung hindi naging sarcastic si nanay sa lahat ng oras, hindi magiging ganito si Zier. Tumango si Zutong sa kanya, at saka ngumiti. Hoy, pamilya tayong lahat. Okay lang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Magsasama-sama tayo sa hinaharap. Imposible. Si Mrs. Zhu ay sumigaw ng buong puso, Guro, hindi mo ba nakikita na siya ay isang buhong mula sa kanayunan? Asshole. Pumunta ako dito para lang samilong sa aming pamilya Zhu. Upang samilong sa pamilya Zhu. Sa oras na ito, isang malamig na boses ng babae ang tumunog mula sa likod ng karamihan. Nagulat si Jingzi, bakit nandito ang panglimang kapatid? Nang marinig ni Zhou Xining ang boses ni Liu Jinghong, bahagyang kumunat ang noo niya at tila medyo gulong-gulo ang kanyang ekspresyon. Ito ay General Jinghong. Si Mrs. Zhu ay isang maton. Narinig din niya ang pangalan ni Liu Jinghong, at alam ang relasyon nila ni Zhou Xining. Hiniling niya kay Zhou Xining na gumawa ng inisyatiba upang bumuo ng magandang relasyon kay Liu Jinghong ng maraming beses. Pero sino ang nakakaalam na bagamat magkapatid ang dalawa ay hindi maganda ang kanilang relasyon? Sinabi ni Zhu Tong na halos magkaroon ng away ang dalawa sa korte. Hindi nila alam kung paano sasamantalahin ang ganoong magandang relasyon, na lalong ikinainis ni Mrs. Zhu kay Zhou Xining. Ngayong nakita niya si Liu Jinghong, naalala niya na dahil si Jingzi ay nakababatang kapatid ni Zhou Xining, siya rin ay kay Liu Jinghong. Ako, ang kapatid ni Liu Jinghong, ay hindi kailangang magkubli sa sinuman. Sa sinabi nito, tumayo siya sa tabi ni Jingzi, na magkabalikat. Nang makita ni Chen Jianan ang eksenang ito, halos sumabog ang kanyang kaisipan. Bakit lahat ng magagandang babae na nakita niya sa Jingzhou ay may ganoong kalapit na relasyon sa lalaking ito? Nako, ang Diyos ay hindi patas. Inilibot ni Mrs. Zhu ang kanyang mga mata, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing may nakakabigay puri ng ngiti, si General Jinghong pala. Kung pag-uusapan natin, kailangan mo talaga akong tawagan. Huwag kang makialam sa akin, hindi tayo pamilyar sa isa't isa. Ang nangingibabaw na si Liu Jinghong, mukhang napaka-cute kay Jingzi. Saglit na natigilan si Mrs. Zhu at nagpatuloy, ngunit kailangan kong paalalahanan si General Jinghong na bagamat kapatid mo siya, mahigit 10 taon na siyang hindi nakita. Alam mo ba kung ano ang gagawin niya sa Jingzhou? Si Liu Jinghong ay tumingin kay Mrs. Zhu na parang tanga. Ito ang kapatid ko, kaya paano kung palakihin ko siya sa natitirang bahagi ng aking buhay? Ngunit hindi niya maiwasang mapaisip sa kanyang puso, kung makakasama talaga siya nitong bumalik sa Liangzhou at palakihin siya, tatawa siya ng malakas sa iniisip lang. Pagkatapos ay sinabi niya, at saka, sa kakayahan ng aking kapatid, natatakot ako na hindi ko siya palakihin kahit na gusto ko. Posible na palakihin niya ako sa hinaharap. Nang marinig ito, medyo naiinis si Zhou Xining. Matalik na magkaibigan silang dalawa mula pagkabata, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay parang mas close na sila ngayon. Hindi. Kapag nasa Jingzhou siya mula ngayon, dapat siyang bantayan. Gusto kong maging closest sister niya. Haha. Ngumisi si Mrs. Zhu, pakiramdam na ang mga salita ni Liu Jinghong ay masyadong nakakabigay puri kay Jingzi. Kahit na hindi kailangang palakihin ng babae si Jingzi, kung hihilingin sa kanya na palakihin si General Jinghong ito ay isang hanggal na gawain. Basta, tumahimik ka. Pinandilatan ni Zhu Tong si Ginang. Zhu, sa takot na muli itong magsalita ng marami. Pamangkin ko, inaanyayahan ka ng kamahalan na pumasok sa palasyo. Kanina pa tayo nakalabas, bilisan na natin at huwag nang mag-antala pa. Nang makitang tumango si Liu Jinghong, atubiling sumang-ayon si Jingzi. Okay. Tila nag-atubili siya nang hilingin ni Emperor An na pumasok siya sa palasyo. Matanda. Guro, ano ang sinabi mo? Kamahalan. Bakit siya inimbitahan ng iyong kamahalan sa palasyo? Nanginginig na tanong ni Mrs. Zhu. Napanalo ni Jingzi ang unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Society kahapon lang, at kilala siya bilang pinakatalentadong tao sa Angguo. Gustong-gusto ng kanyang kamahalan ang mga tula, kaya natural sa kanya na pahalagahan siya at hayaan siyang makapasok sa palasyo. Normal lang. Ikaw, huwag kang mag-alala sa mga walang kwentang bagay, kahit sa labas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya ang nanginginig na Mrs. Zhu, umiling, at lumabas. Nagkatinginan sina Liu Jinghong at Jingzi at lumabas.
Nang madaanan nila si Zhou Xining, dumaan sila sa kanya na parang mga estranghero, na naging dahilan ng pagka-curious ni Jingzi. Ngunit hindi agad umalis si Jingzi. Sa halip, lumapit siya sa mapurol na si Mrs. Su at nakangiting sinabi, narinig ko na may nagsabi kanina na isang bulag lang ang haharap sa isang buhong na tulad ko. Kailangan kong harapin ang kanyang kamahalan ngayon. Gusto mo bang banggitin ito sa kanya? Sa isang plop, lumuhad si Mrs. Su. Kung talagang umabot sa tenga ni Andy ang ganitong bagay, hindi sapat ang ulo niya para putulin. Sa oras na ito, paano niya maiisip na hamakin si Jingzi? Nang makita si Mrs. Su sa ganoong gulo, nakaramdam si Zhou Xining ng habag at yumuko upang tulungan siya, ngunit hinayla siya ni Jingzi sa isang sulok. Huwag kang mag-alala sa kanya, ang kaawa-awang tao ay dapat napuot. Kung hindi ako ipinatawag ng kanyang kamahalan, baka ako ang lumuhad. Matapos marinig ito, nanatiling tahimik si Zhou Xining, ngunit ayaw na niyang tumulong, kaya't nagtanong siya, paglabas mo ng palasyo mamaya, saan ka pupunta? Babalik ka ba? Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi, nagkagulo na kami. Kung babalik ako, hindi ba mahihiya ang lahat? Napabuntong hininga si Zhou Xining, ang huling bagay na gusto niyang gawin ay nangyari pa rin ang eksenang nakita niya, at agad siyang nagtanong. Kung gayon gusto mong tumira kasama ang iyong ikalimang kapatid na babae. Kung payag ang pangalawang kapatid na babae, tayong tatlo ay maaaring manirahan ng magkasama. Ito pa rin ang aming tahanan. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, kinulat ni Zhou Xining ang kanyang mga labi. Hindi ako nag-oo o hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Kabanata 220 ang unang mandirigma ng Southern Chi, ikalawang update. Tita, hindi na kailangang lumuhad, wala na siya. Nang makitang humihina ang likod ni Jingzi, nagsimulang kumilos muli si Chen Jianan na parang isang mabuting matanda, na naghahanda na tulungan si Mrs. Su na bumangon. Tinanggal ni Mrs. Su ang kanyang kamay, natisod, at pagkatapos ay tinitigan siya. Alam mo na ba na siya ay ipinatawag ng kanyang kamahalan? Oo, medyo narinig ko. Nakita mo ba na nanalo siya ng unang gantimpala sa kompetisyon sa tula? Oo. Alam mo lahat, at hindi mo sinasadyang sabihin sa akin. Hindi pa. Sa susunod na sandali, ang sampal ni Mrs. Su ay lumipad, at ang orihinal na simetriko na mukha ni Chen Jianan ay biglang namamaga. Gusto mo bang makita akong nagpapakatanga? Walang alinlangan na inilabas ni Mrs. Su ang lahat ng kanyang galit at hinanakit kay Chen Jianan, ngunit hindi siya naging hindi makatarungan. Walang magandang impresyon si Mrs. Su kay Jingzi dahil sa kanyang mga preconceptions, ngunit kung wala si Chen Jianan para galitin siya, hindi siya mawawala ng dahilan at paghuhusga ng ganoon kabilis. Nang makitang hindi siya nagsasalita, muling ngumisi si Mrs. Su, hindi katakatakang hindi kanya gusto. Hindi siya nangangahas na umutot sa mga kritikal na sandali, kaya nagtago siya sa likod at naglalaro. Siya. Dumura sa dibdib ni Chen Jianan, ngunit hindi siya nangahas nang gumalaw siya, mukha siyang nakakaawa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung si Jingzi ay hindi nakatira sa bahay, huwag mong asahan na makakasama mo siya. Kung gayon, paano kung nakatira siya sa bahay? Kung nakatira siya sa bahay, kailangan mong lumabas, para hindi siya magalit. Bilang General Jinghong, si Liu Jinghong ay sumakay ng kabayo mag-isa, habang si Zutong ay dumating sa isang karwahe. Naisip ni Zutong na sa kanyang pagbabalik, sila ni Jingzi ay nakasakay sa isang karwahe habang si Liu Jinghong ay patuloy na sumakay. Hindi niya alam na naunang sumakay si Liu Jinghong sa karwahe at pagkatapos ay pinapasok si Jingzi. Sa pagtingin sa eksenang ito, humagalpak ng tawa si Zutong. Ngunit umiling siya, gamaan ang pakiramdam ng makitang napakaharmonya ng mga anak ng dati niyang kaibigan. Hindi ba ito masama? Pagkatapos ng lahat, si punong Ministro Zhu ay napakatanda na. Pagkasakay sa karwahe, sinabi ni Jingzi na may konsensya habang pinapanood ang matandang Zutong na sumakay sa kabayo sa pakikipagtulungan ng kanyang mga bantay. Kung sa tingin mo ay hindi ito maganda, pagkatapos ay lumabas ka. Sumulyap si Liu Jinghong sa kanya. Kung gayon, kalimutan mo na. Umiling si Jingzi, habang tumatanda ka, dapat kang mag-ehersisyo ng higit pa. Habang umaandar ang karwahe sa kalsada, nagtanong si Liu Jinghong, bakit ka nandito? Hiniling sa akin ng pangalawang kapatid na babae na sumama. Nung lumabas ka ng bahay kaninang umaga, pumunta ka ba sa likod ko para gumawa ng masama? Ilang beses siyang tinitigan ni Liu Jinghong at biglang nagtanong. Saglit na natigilan si Jingzi, iniisip na nalantad ang double score niya kay Wang Yingqiu, ngunit pagkatapos ay naisip niya na imposible, kaya sinabi niya, wala akong ginawa. Nakilala ko ang pangalawang kapatid ko nang bumalik ako sa bahay ni Zhang. Hindi tama yan. Umiling si Liu Jinghong, tumingin ng mabuti, at pagkatapos ay nagtapos, ikaw. May problema. Nagulat si Jingzi, sa pag-aakalang nakipag-usap siya kay Wang Yingqiu nang napakabilis. Saan mo nakuha ang clue? Forget it, I have to let her know sooner or later anyway, why not just tell her? Nang bubuksan na lamang ni Jingzi ang kanyang bibig, nakita niya si Liu Jinghong na nakahawak sa kanyang baba at nakatitig sa kanya, na may pag-aalala sa kanyang mukha, saan nanggaling ang iyong panloob na lakas? So yun pala ang pinagsasabi niya.
Nag-isip sandali si Jingzi at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa jujube pills na nakuha niya mula kay Zhou Jiwei. Jiwei, ngunit hindi niya pinansin ang bagay ng mga lalaki at babae at sinabi lang na binigyan siya ni Zhou Jiwei ng tonic para pasalamatan siya dahil pumayag siyang magturo ng calligraphy. Kilala ang Jingzi bilang kabisera ng medisina. Hindi karaniwan na magkaroon ng mga mahiwagang gamot na ito. Kung hindi, ang masasamang sekta nitong TNK ay hindi magiging apat na pangunahing sekta sa ganoong kaikling panahon. Kaya lang nakakamangha ang pag-inom ng jujube pills. Magagawa ka nitong maging ganito. Nakakamangha talaga na ang isang taong walang kakayahang mag-cultivation ay maaaring biglang magkaroon ng panloob na kapangyarihan, mukhang kailangan ko talagang pumunta sa Jingzi sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang sabihin, ayon sa sinabi mo, walang ibang may gamot na ito. Kailangan mong itabi ito at huwag ibunyag ito sa iba. Kasabay nito, masayang sinabi niya, mas maganda ito. Ngayon na mayroon ka ng panloob na lakas, ang aking kapatid na babae ay maaaring magturo sa iyo ng ilang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili upang hindi ka masugatan sa masasamang tao sa hinaharap. Passive. Nang marinig niya na gusto siyang turuan ni Liu Jinghong ng Kung Fu, nagmamadaling tumango si Jingzi. Matutupad na kaya niya ang kanyang martial arts dream balang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Jingzi sa palasyo. Sa korte, nakita ng maraming ministro si Jingzi sa unang pagkakataon, at nabigla sa gwapong hitsura ni Jingzi. Nang makita ko sina Jingzi at Liu Jinghong na nakatayong magkasama, tumutugtog ng piano at tumutugtog ng piano ng magkakasuwato, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga na ang isang bayani ay nagmula sa murang edad. At si Qi Junguang ay dumating ng huli, na sinamahan ng isang medyo hindi pamilyar na mukha. Sa paghusga sa kanyang pananamit, siya ay dapat na isang practitioner. Matapos makilala si Emperor An, ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Liu Jinghong, tulad ng pagtingin niya kay Zhou Xining noong nakaraang gabi, ito ay nakakainis. Third Prince, pinatawag kita dito ngayon dahil gusto kong pag-usapan ang martial arts test sa iyo. Unang sinabi ni Emperor An. Okay, halos pagod na ako sa paghihintay. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tila walang pakialam. Iminulat ni Andy ang kanyang mga mata at napaisip, saan kaya nagkaroon ng lakas ng loob na magpanggap ang isang taunang general na tulad mo? Gayunpaman, dahil siya ang hari ng isang bansa, hindi niya dapat sabihin ang mga salitang ito. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mayroong isang angkop na tao sa korte na ito, ngunit hindi ko alam kung naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Kaya umubo siya at palihim na sinulyapan si Jingzi. Naramdaman din ni Jingzi na maraming mga pagkukulang sa mga salita ni Qi Junguang, at agad niyang naunawaan ang hitsura sa mga mata ni Andy. Third Prince, nababalisa ka ba? Sumulyap si Qi Junguang kay Jingzi. Ayaw niyang makipag-usap sa kanya ng orihinal, ngunit hindi niya ito sinabi dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pinakamahalaga ay malinaw pa rin sa kanyang isipan ang eksenang pagkatalo niya sa kanya noong nakaraang gabi, na nagpapalamig sa pakiramdam ng mga tao. Pero hindi ko maiwasang magkunwari. 2 araw ka nang naghihintay, huwag ka nang mabalisa. Tumango si Jingzi, at pagkatapos ay sinabi kay Emperor An, kamahalan, ang ikatlong prinsipe ay nasa sabik ng bumalik sa Nanxi, kailangan natin siyang pabulaykan sa lalong madaling panahon. Namula ang mukha ni Qi Junguang. Nang sisigot pa sana siya, pinutol siya ni Emperor An gamit ang kanyang kamay, dahil ang ikatlong prinsipe ay nangungulila, pabulaykan natin ang ikatlong prinsipe sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito ay tumawa siya ng malakas. Natawa din ang ministro. Si Qi Junguang ay nakatayo sa karamihan, walang magawa at medyo nakakaawa. Tinapik siya sa balikat ng nasa katanghaliang gulang na nakauniforme ng martial arts at sinabing, kamahalan Emperor An, pag-usapan natin ang pagsusulit sa martial arts. Hindi ka mananalo sa pagsasalita lang. Siya. Sumulyap kay Jingzi habang nagsasalita. Isang sulyap ay tila nagpapahiwatig na siya ay gumamit lamang ng mga salita. Galit na galit si Jingzi, sa pag-aakalang mapapapatay ka ng labor at management sa pamamagitan lamang ng kanilang mga salita, magagawa mo ba iyon? Nang makitang nabawi ng kanyang panig ang tagumpay, napakasaya ni Qi Junguang. Itinuro niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, kamahalan Emperor An, nakalimutan kong ipakilala ka sa kanya. Ang lalaking ito ang numero 1 mandirigma natin sa Southern Qi, at siya rin ang ating Silver Thread General sa Southern Qi. Qi Gulong. Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.